Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula na naman kay sa iyong araw. So meron itong pamagat na ouch, Senator Marcoleta na pahiya sa ginawa ni PBBM. So question mark. So yan yung panonorin natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung naka-upload sa video to, and then kayo na lang bahalang humusga. No? So yan bago natin simulan sa iyong araw, suportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nabamagat ng video ito, ouch, Senator Marcoleta na pahiya sa ginawa ni PBBM. So question mark yan ha, tignan natin. So again, sa iyong araw, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Marami ang nagulat at nag-react sa video ito na kung saan pinost ito ng unofficial PBBM News dahil sa mga pahayag ni Marcoleta na Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Hoy, grabing pangako yan. Mas mabigat pa yan sa 20 peso kilo na bigas. So tingnan natin kung totoo nga ba itong video to. tila siya ay napahiya. Halika, ating pag-usapan mga kaibigan. Panoorin natin ang video ito. Gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Okay. So mga linyahan pala yun ni PBBM. Sorry. My bad. So 1 million 1 taon na pabahay. Tapos 20 piso kilo na pabigas. So binanatan nila yon. Nasaan yung 20 peso kilo na bigas? Tapos ngayon na nilabas na, syempre babanatan din naman nila yan na bakit ngayon lang. So okay, tingnan natin. Nangyari. Galit na galit si Marcoleta par. Nangyari. Nangyari. Pero actually to be honest lang, di din talaga natin masisisi yung kabila no, kung babanatan nila itong part na to na saka lang nag 20 pesos yung kilo ng bigas nung palapit na yung eleksyon. Diba? Kasi yun talaga yung tingin nila dyan. Siguro kung na-advance lang yan ng 1 year, diba? Baka possible pa. Or mas maigi ginawa nila after election and then straight na yon papunta sa 2028. Diba? Pero yun nga, kahit ano pa man yung ano nila is titingnan talaga nila yan as ang tawag dyan. Di nila i-appreciate yan. Like sinasabi ko sa inyo. Yung pabahay naman. Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Ilang taon? 3 taon na eh. Nasaan ang pabahay? Nasaan? Actually, di ko nakita tong video to Kaya din pala siya nanalo kasi mga ganito din pala yung linyahan niya. Pero yun nga, election din kasi. Search ko lang Naglatag kami ng 5,000 flood control projects. Ika pa dito sa nakasulat. Paano yan, Mar? Huwag kasi maliitin ang kakayahan ni PBBM at tupagin mo na lang palibre mong kuryente. Patunayan mo sa amin yung 2K pababa. Ayan na. Ito yung isa din sa problema kapag politiko ka, tumatakbo ka, tapos may mangangako ka. No? So, kita nyo naman, binanatan ni Marcoleta yung yung tawag dyan, yung pabigas na 20 peso kilo 20 pesos per kilo na bigas, 'di ba, ni PBBM. Nasa na daw 'yon? So ayun, lumabas naman. So ito namang 1 million pabahay, hinanap din ni Marcoleta. Ngayon, since siya naman habang tumatakbo siya, nangako siya na kapag yung kuryente mo
ang bill is 2,000 pababa, libre daw. So for sure, ito yung hahanapin kay Marcoleta. Parang mangyayari dito, same dun sa war on drugs na FPRD na give him 6 months. 'Di ba? So hindi nagkatotoo 'yon. Tapos yung kay Cayetano, yung 10,000 10,000 pesos 10,000 peso kada Pilipino, di din nagkatotoo 'yon. So dito dapat galingan ni Marcoleta to par or ni Senator Marcoleta itong pangako niya na 2,000 pababa na kuryente is ililibre niya. Dapat totohanin niya talaga to kasi paulit-ulit ipi-play itong video to. 'Di ba? Na ang lakas mong maghanap ng mga pangako ng politiko. Tapos ikaw naman sa sarili mo, meron ka ring pangako na hindi mo natupad. So ewan ko lang kung gaano katagal yung pangako niya dito. Kung sinabi niya ba doon na for 2 years of me being senator is magagawa ko na yan. Ewan ko kung may sinabi siyang ganyan. Or kung wala, medyo safe siya. Pero syempre, dapat magawa niya yan sa loob ng 6 years na senador siya. 'Di ba? Kasi kung hindi, wala. Diyan talaga siya babanatan parati ng mga kritiko niya. Bre, kung ating mapapansin, ang mga pahayag ni Marcoleta laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tila nagbubulag-bulagan siya sa mga ginawa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang mga napatunayang gawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay sumasalungat sa mga kritisismo. At ating pagtingnan ito mga kaibigan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, give me some time. At dito, makikita natin na napakarami ng nagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ibig sabihin ng give me some time? Parang I don't think so. Makikita, 2025, mayroon ang pinakamababang inflation rate sa loob ng mahigit 5 taon na 1.4% kumpara sa mga nakaraang. Bumaba naman yung inflation, di ba? Kahit papano. Kahit sabihin natin na porsyento. Pero syempre, ayaw makita ng mga DDS yan. Gayun din ang peso-dollar exchange na bumaba ng 55.396 ngayong May 7, 2020. Oo, di ba? Kasi yung dolyar umabot ng 60 to eh. Umabot ba? Yeah, 60. I think 59 to 60. Grabe yung na yun. Pero syempre, 'di ba? We as vlogger medyo makikinabang tayo na lumaki yung dolyar kasi malaki din yung palitan, pero syempre doon din naman tayo titirahin sa 'di ba? Maapektuhan din naman tayo, so parang wala lang din kasi inflation nga, 'di ba? At ang pababa ng gasolina na halos hindi na maabot ang 50 pesos kada litro. At sobrang mura ng mga bilihin tulad ng bigas na umabot na ng 20 pesos. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamimigay ng halos 3,000 mga titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng Department of Agrarian Reform ang namigay. Titulo ng lupa pa. Tinupad para sa mga magsasaka. 'Di ba? Diyos ko. Nang langkay daw sa mga agrarian reform beneficiaries o ARB sa Mindanao Civic Center Gymnasium, nasiyahan din ito dahil maliban sa kanila ay nabigyan din ng titulo ang mahigit 50 miyembro ng kanilang grupo. The Philippines is one of the fastest growing economies in Southeast Asia according to Moody's Analytics. Philippine Fastest economic growth Philippines ng top 1, no? Southeast Asia. So wala, hindi din nila titingnan to kasi syempre babango yung administrasyon dito. Ano pang ini-expect nyo sa mga DDS na yan? Di nila titingnan to pa. Diba? 2023 to 2024. Diba? Napabilang siya sa fastest economic growth. Tapos yung ad ni Amy Marcos, itim daw yung Pilipinas kasi nagluluksa ng titing. economy is expected to grow by 5.9% in 2025. Isa pa dito, sabi pa dito, LOL, Philippines President is useless. He doesn't do anything. Pero kung ating makikita mga kaibigan, Philippines. Yan. Ito yung narrative ng mga DDS talaga par. LOL, Philippines President is useless. He doesn't do anything. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Napakaraming mga nagawa naman yung Pangulo par. In fairness doon sa ewan ko kung nanonood sila ng ng Malacanang press conference or yung ni Yussi Claire Castro, 'di ba?
Kasi kung hindi, hindi talaga nila makikita kung ano yung mga magandang nagawa ng Pangulo. Kung yun lang parati yung tinitingnan nila, yung impeachment ni BP Sara or yung pagpapadala kay FPRD sa dahig, hindi, wala talaga sila makikita. Diba? Is projected to be the second fastest growing economy in Southeast Asia this year, and in 2025 as domestic demand is expected to remain resilient according to Moody's ratings. Isa pa dito, Philippines overtakes Malaysia, Vietnam to become Southeast Asia's fastest growing economy. At isa pa ang pag-distribute ng land ownership at title sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At kung ating makikita mga kaibigan, napakarami pa ng mga project ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa pa dito ang pinakamahabang bridge sa buong mundo ay malapit na may sa katuparan. Kaya ito na ang mga napatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagpapalakas ng ekonomiya na sa unang taon ng kanyang panunungkulan, inilunsad ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Development Plan 2023 to 2028 at ang Philippine Export Development Plan na 2023 to 2028 na naglalayong lumikha ng higit sa 1 milyong dekalidad at napapanatiling trabaho sa pamagitan ng pagpapalakas ng sektor ng export. At pangalawa, pagtutok sa infrastruktura. Ipinagpatuloy at pinalawak ng administrasyon ang mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build Better More program na naglalayong mapabuti ang konektibidad at pasilidad sa buong bansa. Pangatlo, pangangalag. Diba? Sobrang dami. Kaya sobrang unfair din namang sabihin na walang magandang nagawa yung administrasyong ito. Diba? Hello, 3 years now. Pero na lang kung hindi nyo talaga nakita si PBBM na, lumabas sa TV, lumabas sa media. Diba? Yung mga proyekto niya. Pero meron eh. It's just, hindi lang talaga tinitingnan. Diba? Or ayaw lang talaga makita din ng mga kritiko. Diba? Or siguro, pinagpokusan nila yung mga, for example, yung sinabi daw ni Marcoleta na in just 1 year, 1 million pa bahay. Hindi nagkatotoo. Diba? So, parang siguro, yung time na yon is, yun nga, baka na short sa na hindi nga nagawa yung 1 million pabahay. Pero ewan ko kung ano na yung status sa pabahay, ilan na yung nagawa ng Pangulo. Kasi kung for me, kung for example, nag-fail si PBBM dun sa sa 1 year na pangako niya, tapos if ever matupad ni PBBM yung 1 million niya bago siya bumaba bilang presidente sa loob ng 6 years niya, is for me, pasok pa rin yun or considered pa rin yun. Diba, na at least nagawa niya sa term niya. Nagkamali nga lang siya ng ipinangako, di ba? Na 1 year yung some kind projection niya or whatsoever. Di ba? Kasi, yan nga, yung sa war on drugs nga ni FPRD, di ba? Nung ipinangako niya na 6 months, di ba? I think alam siguro ni FPRD na hindi matatapos yun in 6 months. Sinabi niya lang yun para syempre manalo siya. Di ba? So, ngayon, hindi nagkatotoo. Di sinabi ni FPRD, grabe pala yung problema ng droga sa bansa. So parang inulusot niya. Malay natin na bago pa sinabi ni FPRD yun, nabigyan niyo ko ng 6 months, alam niya na malabo yun, tapos ilulusot niya lang sa grabe pala yung droga sa bansa. Diba? So same as BBBM, baka yun nga, syempre ikaw kapag hindi ka pa presidente, hindi mo pa talaga alam kung anong tawag dyan, may mga hahadlang pala sa'yo sa mga gagawin mo kapag naupo ka na, something like that siguro. Kaya medyo nagkakaroon ng delay. Diba? Same as FPRD, nagkaroon ng delay yung yung war on drugs niya. Kasi ang problema mismo, mga politiko din, yung mga pasimuno, mostly. Diba? Sa drugs, mga protectors. Diba? So, same as dito lang din. Ngayon, since pinamukha ni Marcoleta yon na hindi mo nagawa yung 1 million, di ba, napabahay in 1 year. Ngayon, siya naman yung mumultuhin dun sa pangako niya na kapag 2,000 pababa yung kuryente mo is libre. So kung totoo man yan, baka need na nating mag-adjust ng kuryente. Grabe yung kuryente namin, guys, 3,500 in 1 month. So kapag magkatotoo yung sinabi ni Marcoleta, baka need din namin bumaba ng 2,000 para maka-avail din naman kami ng libre. Kasi kung hindi magawa ni Marcoleta yan, ewan ko lang kung may sinabi mismo si Marcoleta, kung Senator Marcoleta, kung
hanggang saan yung pangako niya na yon. May sinabi ba siya na in 3 years or in 6 years or in 1 year? Diba? Pero kung wala, medyo safe pa siya doon. Baka, may 6 years pa siya. Diba? So, sana magawa niya. Kasi kung hindi niya yan magawa, kalbaryo yung aabutin niya. This 2020, 28, 29, 30, 31. 2031 election, kapag magpapa-re-elect siya, I think, diba? Kaya dapat ayusin niya rin yan. Tuloy. Sa kalusugan at edukasyon, pinagtibay ng pamahalaan ang mga programa para sa libreng edukasyon at pinalawak ang access sa serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga liblib na lugar. At pang-apat, pagtugon sa korupsyon. Sa kabila ng mga negasyon laban sa ilang opisyal, nanindigan si Pangulong Marcos Jr. sa pagpapatupad ng mga reforma upang laban ng korupsyon at mapanatili ang integridad sa pamahalaan. Ang mga naunang pahayag ni Senator Marcoleta laban kay Pangulong Marcos ay tila nawala ng pisa sa harap ng mga konkretong hakbang at programa na ipinatupad ng administrasyon. Sa halip na magpatuloy sa pagbabatikos, mas mainam na kilalangin ang mga positibong pagbabago at magkaisa tayo para sa kabubuti ng bansa. Huwag sa agad at purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa gitna ng mga usaping pampolitika at batikos sa pamahalaan, madalas nating naririnig ng iba't ibang opinyon at akusasyon. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay laging lumilitaw at ito hindi nagmumula sa galing ng tao kundi sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang sinabi ni Jesus sa 1:14 verse 6 ay paalala sa atin na siya mismo ang katotohanan. Hindi natin kailangang patunayan ang ating sarili sa mundo kung tayo lumalakad kasama niya. Ang katotohanan mula sa ating Panginoong Kristo ay hindi nababahiran ng pansariling interes o politika. Hindi ito nababago. Wait lang, may binabasa ako dito pero hindi ko alam kung ano. Okay. So, meron na balang fake news kay Marcoleta dito. Libre na raw ang kuryente, kumukonsumo 2K pababa ni Senator-elect. Grabe din talaga yung mga nagfe-fake. Pero yun nga, finact-check siya ng Vera Files na hindi pa nagkatotoo. Opinyon ng tao sa kabila ng mga pababatikos kay Pangulong Bongbong Marcos, ang mga resulta ng kanyang gawain, kung ito man ay totoo at makatarungan, ay nagbibigay liwanag sa anumang maling paratang. Gaya ng liwanag ng ating Panginoong Kristo, ang katotohanan ay hindi kaya itago. Ang paalala sa atin, huwag tayong masyadong manatili sa ingay ng mundo. Sa halip manatili tayo sa ating Panginoong Jesus, ang katotohanan hindi kailanman nabibigo. Sa Kanya, matatagpuan natin ang tunay na hustisya, kapayapaan at direksyon. Hindi lang sa pamahalaan, kundi sa ating personal na buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay sa iyong araw. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin sa iyong araw. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun about ngayon kay Senator Rodante Marcoleta. About doon sa pangako niya. About doon sa electricity, sa kuryente. So, basahin natin itong sa PTV. Sabi dito, news update, Senator-elect Rodante Marcoleta isusulong ang pagbaba ng presyo ng kuryente sa oras na maupo siya sa Senado. So, iba to yung pagbaba, kung magawa niya yan, goods. Pero yung 2,000 pababa, libre. Diba? Dapat maganda yon. Naalala ko sinabi niya, instead na pera ang ayuda, ibawas sa singil ng kuryente ng mga mahihirap. Maraming tumatawa at bumabati ko sa panukala ni Dante. Pero kapag ito'y maisakatuparan, maisakatuparan na baka abot langit ang pagpapasalamat, hindi ba kayo natutuwa dahil may isang tao at ngayon ay ganap ng isang senador? Well, ito comment ito ng I think TDS to. Sinabi niya dito na madaming tumatawa at bumabati ko sa panukala ni Dante. Pero kapag ito'y naisakatuparan, baka abot langit. Well, of course, abot langit naman talaga yung tuwa kapag ka nagkatotoo. It's just, yun nga, yung pangako niyang ito, medyo tough to. Kasi 2,000 pababa na bill ng kuryente. So sabihin natin, 199.99 pesos na kuryente ng bill mo is magiging libre ka na. Is some kind challenging siya par. 'Di ba?
Kasi mahirap siyang mahirap siyang sa katuparan. I think for me mas mahirap pa siya sa 20 pesos na bigas. 'Di ba? 2,000 din 'yan. Siguro kung 500 or 1,000 or mga 500, 700 pwede pa, pero kung 2,000 medyo malaki 'yan. So hindi naman talaga siya binabatikos Ang lang dito ng tao is mas lalo siyang hinihimok ba kasi minsan niya na ring binatikos yung yung pangako ng Pangulo na 20 peso kilo ng bigas at yung 1 million na pabahay daw. 'Di ba? In just 1 year. So meron siyang ginawang ganon. So i-expect niya na in his term, kung hindi niya maigawa or hindi niya maisakatuparan itong 20 pesos free electricity. I mean 2,000 pesos pala pababa na free electricity is babanatan talaga siya dyan par. Especially kapag magpapa-re-elect siya. Magagaya to kay Cayetano na 10,000 pesos bawat pamilya na hanggang ngayon wala pa rin. Ewan ko this 2028 kung tatakbo pa ba yan si Cayetano. Tuparin mo pangako mo tokayo. Alisin ang ayuda at libre na ang electricity bill 2K pababa o baka tulad ka rin ng mga nangangako na napako. 'Di ba? Mahirap yung ganyan yung nambabato ka, binabanatan mo yung mga pangako ng iba tapos nangako ka rin. 'Di ba? Mahirap 'yan. Yung kay FPR din nga, yung sinabi niya na mag-jet ski siya, 'di ba? Doon sa mga Chinese, I mean, doon sa West Philippine Sea, di niya nga ginawa 'Di ba? Tapos, sabi pa si Banatbay na, hello! Paano mag-jet ski si Duterte ang layo ng West Philippine Sea? Hindi aabot yung gasolina ng jet ski. Hindi naman about doon Ang pangako lang naman ng FPRD, mag-jet ski siya doon mismo sa harap ng mga check wing yun. Ang gawin nila, yung jet ski, ikarga nila sa barko, and then kapag nandun na sa West Philippine Sea, doon mag-jet ski si President Duterte. Yun yung gusto makita ng tao, nagpapalusot pa kayo Be productive and good senator. Yung pangako sana hindi mapako below 2,000 Meralco bill ay wala ka na babayaran. Sen Marcoleta sabi mo 2K pababa libre na. So dapat niya talagang yan. Parang nag-iba ata yung sinabi ngayon at nakaraang katatapos na 2025 election. Naalala ko pa, 2K pababa libre na, tas ngayon pababain na lang. Ayos din sana yan. Pero dapat yung pangako matulad. 'Di ba? Kasi sobrang layo kung sasabihin mo na pamumurahin mo lang yung kuryente over doon sa kapag 2,000 pababa is libre. 'Di ba? Sobrang layo doon. Wala kang pinagkaiba kapag hindi mo natupad yan. Wala kang pinagkaiba sa mga binanat-banatan mo. 'Di ba? Parang lang din yan. Kinain mo lang yung sarili mong So anyways, hanggang dito na lang muna. Abangan din natin yan. So, yeah. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Sa yung araw din, subscribe nyo rin. So thank you so much for watching. Filipino IC.